Binuksan na sa publiko ang 4.5 kilometrong bike lane ng MMDA sa lungsod ng Marikina City. At kaugnay niyan, mga kapanayam natin si MMDA Assistant Manager Attorney Emerson Carlos. Magandang umaga po, Attorney Carlos. Magandang umaga, Howie. Yeah. Okay, bike lanes, bakit? Well, unang-una, makakapagtulong tayo sa pagbabaan ng traffic natin, volume ng ating masasakyan sa Metro Manila. Pangalawa, makakatulong po tayo sa pagbawas ng pollution. Dahil mababawasan ang mga sasakyan na ginagamit ng mga nagbabike, mababawasan ang mga emission ng sasakyan na ginagamit nila. Pangatlo, para na rin sa kalusugan ng mga taong gumagamit ng bike lanes. Kasi marami tayong mga kababayan na gusto talagang magbike, wala lang silang madadaanan na bike papunta sa kanilang mga destination like eskwelahan or mga opisina. So sa pagbalalagay ng mga bike lanes ng MMDA, may madadaanan na sila. Okay, nakikita ngayon ng mga viewers ang rota ng bike lane. May mapa ngayon silang nakikita, yung green. No? Ano ba yan? Talaga bang, paano yun ipapatupad? Bawal pumunta doon yung kahit motorsiklo, talagang pang bisikleta lang yon. Yes, ang ano natin, yung mga nakikita natin ngayon na mapa dyan sa ruta sa buong Metro Manila, ito yung mga kino-contemplate nating network of bike lanes sa mga major thoroughfares ng Metro Manila. Nagsimula na tayo doon sa Manila, doon sa may from Remedios Circle to Quirino Avenue and kahapon nga sa Marcos Highway. Now, ang pinaka-policy natin dyan, yung bike lanes would be para sa mga nagbibisikleta lamang. Hindi pwedeng dumaan dito yung mga motorsiklo dahil meron naman silang blue lane sa ibang mga thoroughfares. So, dapat ito para sa mga dumadaan na mga bisikleta pero hindi rin naman natin pinagbabawalan ng mga pedestrian talaga dito dahil necessarily talagang tatawid sila at gagamitin nila ito para sa loading and unloading ng kanilang mga sasakyang pampubliko. Attorney, ako rin siklista, no? Naobserbahan ko na sa mga ibang bike lanes, halimbawa sa Quezon City, hindi ko alam kung under sa inyo yon, no? Sa MMDA, pero sa Quezon City Circle at sa ibang lugar may mga bike lanes na at parang hindi masyadong nirerespeto ng mga motorista. Minsan may mga nakaparking pa na sasakyan doon. Kailangan siguro dito hindi lang yung pag-a-announce ng bike lanes pero yung enforcement talaga. May plano bang paano ba ipapatupad dito? Halimbawa, may nakita kayong nakaparadang sasakyan doon sa bike lane mismo. Kaya magiging peligro yan para sa mga siklista, no? Kasi iiwas sila doon, tapos papasok sila doon sa lane naman ng mga sasakyan. Ano yung plano doon? Well, unang-una, nagtayo kami ngayon. Kahapon siguro napirmahan na ni Chairman Francis Tolentino yung aming bike patrol group na wala ang gagawin kundi magbantay ng aming bike lanes. Coordinated sila sa aming parking discipline group as well as our impounding and towing unit. Para sa ganun, kung merong nagbara sa ating mga bike lanes, handang-handa talaga ito ang mga ito. Kasama na rin dito yung mga vendors na kung minsan pupunta sa mga bike lanes. Second, by way of engineering intervention, hindi na natin nilagay yung bike lanes sa lansangan mismo as much as possible. Nilagay natin to sa sidewalk. Para sa ganun, hindi na rin maperwisyo yung mga nagbibisikleta natin na takot silang tamaan ng mga motorized vehicles. Doon na lang sila sa sidewalk. At least ang mga ka-conflict lang nila dito yung mga commuters na naglalakad sa sidewalk, mga pedestrians. Yun nga, napansin ko rin yun sa Marikina, no? May sariling lane talaga yung mga siklista sa ibang lugar doon. At wala silang kalaban na mga kotse. Kaya itong ginawa naming pinlano namin na buong bike network sa buong Metro Manila, in-identify namin yung mga lansangan na merong malaking sidewalk. Para sa ganun, doon ang bike lane at hindi na sa daan na unlike yung previous bike lanes natin. So, yun ang main criteria nyo para doon sa pagpili ng mga lugar kung saan kayo maglalagay ng bike lanes. Kailangan meron tayong sufficient space sa sidewalk para maglagay tayo ng 1.5 meters na bike lane. Of course, on sidewalks, may malaking issue din yan, no? Kasi maraming lugar na dami-daming obstruction sa sidewalk. Tapos lalagyan mo pa ng bike lane. Challenge din namin sa sarili namin yan na naglagay kami ng bike lane dito. Kailangan din namin malinis namin to. And naisip din namin it's a deterrent na rin para sa mga nag-o-obstruct ng sidewalks. Kung ito'y dinadaanan talaga ng bisikleta, mawawala na dyan yung mga nagbebenta bigla sa sidewalk. Okay, nabanggit nyo sa pag-enforce nito, magkakaroon kayo ng bike patrol. Ano to? Mga MMDA personnel na parang mga traffic aid na nakabisikleta rin? Nakabisikleta sila, so that talagang susuyurin nila yung buong bike network na ginawa natin.
Okay, so in other words, testingin din nila itong bike. Kung hindi sila makadaan doon, Yes, kung di sila may problema. Tama yun. Kasi kahapon nga, nung inilaunch natin sa Marcos Highway, may mga na-notice na tayong mga problema. May mga biglang may maghuhukay na mga utilities dito. So ito ang gagawin ng ating bike patrol group. Every day, ikot sila ng ikot so that to make sure na yung mga dinadaanan nila ay madadaanan talaga ng mga bikes and safe ito para sa mga siklista natin. May nabalitaan kaming plano na may mga bus din na papayag na magsakay ng bisikleta ang ibang commuters? Well, hopefully, ganito po yung ating integrated approach dito sa ating bike lane system natin. Kasi alam natin ngayon, kunwari sa LRT, hindi sila pumapayag na magpasok ng isang bike kung hindi ito foldable bike. Foldable bike, okay. Kaya nga, nauuso rin ngayon ang foldable bikes, no? Yes, Dami rin meron. dahil nga dito nga sa meron tayong break dito sa ating seamless transport system dapat. So hihikayat namin siguro we're coming up with some plans para sa ganun kung magbisikleta ka from one place to another and then take another mode of transport, pwede mong dalhin yung bike mo or nag-isip din kami magkaroon ng mga parking racks, parking spaces para sa mga bikes mismo so that tuloy-tuloy yung pagbiyahe sa iyong destinasyon. Parking para sa bike. Ibig sabihin, iiwanan mo yung bisikleta mo doon, ikakandado mo, tapos sasakay ka ng tren o bus. Tren or bus. May bike racks tayo doon. Okay, pero mababantayan ba yung mga bikes na yun? Alam mo naman, na maraming nananakaw ng mga bisikleta. Yes, ano natin to? Of course, tatapanan natin to ng enforcement so that meron din magbabantay sa mga ito. May plano raw na maglagay din ng bike lane sa Commonwealth at saka sa EDSA, yung mga main thoroughfares talaga ng Metro Manila yan. Tama yun. Ang susunod namin i-open yung Commonwealth bike lane natin from UP, University Avenue, to Tandang Sora para dumikit ito sa bike lane ng UP mismo. And then susunod natin yung EDSA to Magallanes. Magallanes to Ayala along EDSA kasi may malaking space dito sa sidewalk. So ito yung next na ilo-launch natin na bike. Of course, malaking issue dyan, yung safety ng mga siklista, no? Very vulnerable sila sa mga kalsada yan dahil matutulin din yung mga motorista dyan, no? Tsaka may nagsasabi nga na yung Commonwealth is the deadliest street in the world. May nagsasabi pang ganun, no? So ano naman yung mga safeguards para sa kaligtasan ng mga siklista? Well, unang-una, hindi na sila magkipagkompetensya sa mga motorized vehicles dahil nandito sila sa sidewalk. Nasa sidewalk? Nasa sidewalk to. Pati sa EDSA? Pati sa EDSA. Hindi tayo maglalagay May sidewalk ng bike. pala sa EDSA? Meron. From Magallanes to Ayala, northbound, may malaking sidewalk dyan. Ay, doon na ilalagay? Ilalagay ang mga bike lanes. Kaya hindi na sila mamimiligro sa mga motorized vehicles. Anong timetable dyan sa mga plano na yan? Actually, by next week siguro, o-open na natin ang Commonwealth. Inaayos na lang natin yung mga konting obstructions along EDSA from Magallanes to Ayala. Oh, good news para sa mga siklista. Maraming salamat. MMDA Assistant Manager, Attorney Emerson Carlos. Thank you, Javi.